May ilang lugar kasi nakakaranas na ng above 40 degrees Celsius heat index. Now, how dangerous is anything above 40 degrees? Dito po sa ating danger category, maaari na po tayong makaranas ng mga heat exhaustion, Aha. heat cramps, ayan, yung mga, kaya po, wag naman po sana, maaari din po itong umabot sa heat stroke. Okay. And mahalaga din po na alam natin yung mga symptoms ng mga ganyang cases. Like pagkahilo, yung dehydration yan kapag nauuhaw tayo or nagsusuka. Aha. Heat cramps, yung mga, ayan, lalo na yung mga may continuous activities outdoor, yung Yes. mga magbabike po, or yung mga nag-work na kailangan magkaroon sila ng exposure sa sunlight. Yes, pero for context, no, ano ba ang Tapa. kasi sa car, 'di ba, sa kotse may proper operating temperature. For a human being to have a fully functional and safe day and productive day, ano ba dapat ang normal functioning temperature sa ating katawan? Sa ating katawan po, hindi po siya directly same dun sa heat index dahil yung katawan po natin, ang normal temperature po natin ay 37. Okay. Then kapag 38, ayan, may C na 39, ay lagnat na. And hindi po siya actually related or directly related sa heat index dahil yung heat index po ay independent do sa human body temperature, but rather ito yung something like ito yung temperature na kung saan ito yung ibibigay sa ating katawan para mag-cause ng discomfort or pagka-irritable. Yun. So, apa. Yun. Correct. Go ahead. Go ahead. Go ahead, Doc. Siguro po, mahalaga na i-define natin yung heat index. And its difference, iba pang, halimbawa sa cars, iba po yung temperature doon. And then yung room temperature, iba din po yun. Yeah. Yung heat index po ay derived from two variables. Yung temperature po, ito po yung halimbawa may thermometer tayo, nilagay natin sa room or room thermometer. Tapos tinignan natin ano yung temperature dun sa thermometer na yun. Yun po yung temperature, ambient air temperature or dry air temperature o dry bulb. But bukod po dun sa temperature, isa po sa key variable para sa heat index ay yung relative humidity. Yung relative humidity po, ito po yung amount ng water suspended in air. Ito rin po yung tinatawag natin na water vapor. Ang role po nito, kapag po kasi mainit o mataas yung temperature, room temperature natin, yung katawan natin, susubukan po niyang mag-adapt dun sa temperature na yun. And then, para mag-adapt po dun, papawisan po tayo. Pero kung mataas po yung relative humidity, mahihirapan po na mag-evaporate yung pawis natin. Kaya mag-accumulate, magiging tagaktak po yung pawis natin. Mahihirapan po yung katawan natin na mag-cope dun sa temperature na sa surrounding natin. And then, yung alinsangan na yun, yung hirap na pinaparamdam sa atin, yun po yung magnitude or yun po yung tinatawag natin na heat index. Yun. Thank you. So, malaki pala ang impact, no, Yeah. Doc, ng heat index sa actual temperature ng katawan. Kaya ang daming nagkakasakit. Exactly. But Dr. Manalo, we've shown in our reports yung may mga areas like Iloilo na nag-declare na po ng no classes since yesterday and today dahil nga po sa tindi ng init. So, I was wondering, ano pa po mga lugar yung patuloy na makakaranas ng delikadong init at saka hanggang kailan po ito? Bukod po sa mga nasa danger level ngayon, may mga lugar po talaga na maiinit. Halimbawa po yung Dagupan, ay yan, top po yung Dagupan, Tugigaraw. Isa po ito sa mga tinitignan natin yung mga factors na nakaka-apekto po dito ay yung kanilang elevation, topographical features kung nasa mababang area dahil unlike sa Baguio po kasi yung elevation niya ay around 1,500 meters. So, relatively mababa po yung mga temperatures na measure natin doon, unlike sa mga low-lying areas. And also, yung mga stations po na malapit sa coast or bodies of water, kung saan mataas po yung relative humidity, yan din po yung mga location na more likely ay makaka-experience ng higher heat index values. Yes, Doc, no, despite of the high temperatures na nararanasan natin, posible pa rin ba na makakita o makaranas tayo ng pag-ulan? And what areas will be prone to rain? Marami pong, may mga
ang active po kasi na nakakaapekto sa atin ngayon ay yung ridge of high pressure area na ang dala po sa atin ay fair weather at less rainfall. And then yung easterlies na mainit na hangin na galing sa east ay maaari din po na at some time itong easterlies ay may dalang mga convective clouds or yung mga kaulapan na maaari pong magpaulan sa atin. So ibig sabihin po, kahit El Nino po, that doesn't mean na hindi na po ulan. Ibig ko pong, ang message po ay may mga possibility pa rin po nung tinatawag natin na localized thunderstorms. Ito po yung kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat na ay, sa specific areas lang po sa Pilipinas. Okay. Dr. Manalo, we've seen also yung effects po ng El Nino this past couple of weeks. And sa tingin niyo po, hanggang kailan pa po itong El Nino na ito? Gaano pa ito makakaapekto sa ating bansa? And how are we going to prepare ourselves also sa incoming La Nina? Opo. Salamat po, and also for mentioning that we have like La Nina watch, so we will be magkakaroon po ng transition from El Nino, and then siguro yung unang tanong po, ang El Nino po ay maaaring persist yan up to March, March, April, May, hanggang May po. And then magkakaroon po tayo ng transition into neutral, and then about 3 to 6 months from now ay maaari na rin po tayo magkaroon ng La Nina. But that doesn't mean na yung effect po ng El Nino na na-experience natin ngayon ay bigla na lang mawawala once we once we move to neutral condition. Yung mga effect po ng El Nino ay maaari pa po yan na mag-persist, kaya yung may init na temperature and yung mga lugar na may drought, specifically sa Luzon po, mas marami po yung under drought condition ngayon sa Luzon, ay inaantabayanan pa rin po at mahalaga po na mag-prepare pa rin sila na sa more likely May, before po yung onset ng ating rainy season ay may pa rin po. Yes, Doc, no, kanina na-mention mo na at least a couple of more months mararanasan ang El Nino. Ano po ang mapapayo nyo sa ating viewers? Kasi medyo matagal pa ata yung 2 months. And do we expect hotter temperatures ahead? Yes po, actually, yung in climatological context, based dun sa mga previous years na tinitignan po natin, kung i-compare natin dun, or base natin dun sa mga analysis, ay during May po talaga, dito po talaga yung buwan kung saan matataas po talaga yung heat index values, not just heat index but also the temperature through in most areas po sa ating country. And yes po,